mapagpalang hapon. Hayaan niyo tiin ko kayo na isa-isa mula sa pamunuan ng PCK sa pangungunan ni Brother Don Gorme, sa ating Spiritual Director, Reverendo Padre Marlon Magdosa, sa ating mga masisipag na miyembro ng iba't ibang grupo ng PCK, at sa inyo pong lahat ng mga mananampalataya at kaanib ng ating parokya dito sa banal na mag-anak sa Kuwait. Siyempre po, gusto ko rin ipakilala ang aking sarili. Ako po si Romel Castillo mula sa St. Joseph Choir na magsisilbing guro ng palatuntunan para sa hapong ito. Upang pasimulan po ang ating inihandang programa sa hapong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at maglaan ng katahimikan at damahin ang presensya ng Panginoon para sa ating panalangin, kasunod ang isang sayaw na pangungunahan ni Ginoong Ronald Natividad at piling miyembro ng ating parokya. Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Binigyan mo po kami ng pagkakataon na magsama-sama upang maganap ang pagtitipon na ito bilang alay sa aming mahal na San Lorenzo Ruiz. Bigyan mo po kami ng karunungan at lakas upang magampanan namin ang aming mga tungkulin. Ama, hinihiling namin ang iyong patnubay at karunungan sa pagsisimula ng programang ito. Pagpalain mo ang kaganapang ito ng tagumpay at naway ang lahat ng aming ginagawa ay magdala sa iyo ng kaluwalhatian. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Siyempre po, hindi tayo makakapunta sa pinakatampok na bahagi ng ating palatuntunan kung hindi tayo pauunlakan ng isang mensahe mula sa ating masipag na pinuno ng PCK. Walang iba kundi si Chairman Adonar Don Gorme. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Asan na yung iba? Kunti lang ano. Andito ba lahat ng communities natin? Marami pa nakabakasyon? Sa likod pa. Anyway, so muli magandang hapon po sa ating lahat. Ngayong araw, tayo ay nagtitipon upang parangalan si San Lorenzo Ruiz, ang unang santong Pilipino. Sa kanyang buhay at sakripisyo, ipinakita niya ang pagiging huwaran sa pananampalataya, which is our theme for this year's program. Isang pananampalatayang matatag, buo,
at handang mag-alay ng lahat, pati kanyang buhay para sa Diyos. Ang ating pagtitipon sa hapong ito ay isang paalaala na ang kabanalan ay hindi layo o mahirap abutin. Tulad ni San Lorenzo Ruiz, maaari rin tayong maging tapat sa Panginoon sa ating simpleng pamumuhay, sa pagmamahal natin sa ating pamilya, at sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Naway ang programang ito ay magbigay inspirasyon sa atin upang sundan ang halimbawa ni San Lorenzo Ruiz at maging tunay na huwaran sa pananampalataya, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon. Naway atin pong damdamin ang pagtitipong ito at ang programang ito upang ating matamasa ang biyaya na galing sa Diyos na ibinigay kay San Lorenzo Ruiz. Muli, maraming salamat po at naway pagpalain tayong lahat ni San Lorenzo Ruiz. Maraming salamat po, Chairman. Ang susunod naman po nating maririnig ay ang mensahe mula sa ating butihin at masigasig na Spiritual Director, walang iba kundi si Reverendo Padre Marlon Magdosa. Magandang tanghali po sa ating lahat. Siguro alam niyo itong kanta na ito na if I had to live my life without you near me, the days would all be empty. And then yung chorus, nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Oh, stop na. Bakit mga kapatid? Siguro ito yung magiging theme song ni San Lorenzo Ruiz dahil sabi niya, if I had 1,000 lives, I would give all to Him. Ibibigay niya yung kung meron man siyang libu-libong buhay, yan ay iaalay niya sa ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin mga kapatid, kahit anong hirap, kahit anong sakit, kalungkutan na darating sa buhay at dumating sa buhay, pinahirapan siya, nahihirapan siya, pinatay siya as a martyr, hindi siya sumuko sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Napaka-significant ang pangalang Lorenzo. Bakit? Dahil it comes from the word surname of Romans, Laurentius, city of Roman, Laurentum. From lauros, laurel. Mula sa halaman. No? Lagyan nyo ng laurel yan. Babango yan. Tataas yan. Aasang yan. Because it symbolizes victory and honor. Kaya sa buhay natin bilang OFW, mawalan man tayo ng trabaho. Minsan, pinagsalitaan tayo ng hindi maganda. Nasasaktan po tayo. Lahat na po na yan ay nadaranasan ng ating mahal na santong butihing santo ni San Lorenzo Ruiz, na kung saan sinundan niya ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit anumang hirap, sakit sa buhay, tingnan natin si San Lorenzo dahil siya ay patungo, naglalakbay patungo kay Kristo. Amen. Maraming salamat po, Padre, para dun sa napakagandang mensahe na inyong pinarating sa amin. So, bago po tayo tuluyang dumako sa tampok na bahagi, atin pong tunghayan ang isang intermission mula sa mga piling miyembro ng ating parokya. Palakpakan po natin sila.
Maraming salamat po sa ating mga mananayaw. Napaindak po ba kayo doon sa isang cultural dance na ipinakita nila sa atin? Nawa po ay napaindak nga kayo dahil sa isang saglit lamang ay atin ang matutunghayan ang kahabag-habag na istorya ni San Lorenzo. Ang ating bansang Pilipinas po ay kilala bilang isa sa mga bansang may malawak na pananampalatayang Katoliko. Dahil dyan, tinagurian nga tayo na Puerto Amante de Maria. Kaya naman di na din katakataka na sa dami ng ating populasyon ay may mga hirangin na mga banal. Ilan po ba yung mga kilala nyo na mga banal na naideklara ng Pilipino? Isa? Dalawa? Dalawa. At yun nga po, atin na pong tutunghayan ngayon ang istorya ng isa sa mga hinirang na banal ng ating simbahan. Yan ay si San Lorenzo Ruiz de Manila. Alam niyo po ba na siya ang pangalawang patron ng bansang Pilipinas, lalo na ng mga manggagawang migrante na nasa karatig at ibayong dagat, gayon din ang mga altar servers o yung mga sakristan natin. Kaya naman bilang pagpupugay, atin na pong tunghayan ang pagtatanghal na ihinanda namin para sa inyo ngayong hapon. Ang buhay, ang pananampalataya, at ang kamatayan ni San Lorenzo Ruiz ng Maynila. Bilang paggunita sa kanyang kapistahan, ay nararapat lamang na ating balikan ang naging simula at wakas ni San Lorenzo Ruiz ng Maynila, dahil magpasa hanggang ngayon ay mababakas pa rin natin ang panahon kung kailan siya ay nabuhay. Taong 1,600 o 17 siglo ay isinilang si Lorenzo mula sa isang lalaki mestizo na may dugong Inchik at isang Tagalog na babae sa Binondo, Maynila. Ang Binondo noon ay kilala bilang lugar ng mga Inchik sa syudad at ganun pa rin naman maging hanggang sa ngayon. Ang kanyang mga magulang ay parehong Kristiyano. Yo te bautismo, Lorenzo, el nombre del Padre, del Hijo, del Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, ikaw, Lorenzo, ay binibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lumaking isang mabait na bata si Lorenzo na may pananampalatayang Katoliko. Naglingkod siya bilang isang sakristan sa simbahan ng Binondo sa kanyang kabataan. Bendito sea el Señor, porque por tu bondad tenemos este pan para ofrecerte. Ang ibig sabihin, purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan. Itong alak at tinapay ay aming alay. Naging aktibo din siyang miyembro ng Confradia del Santissimo Rosario. Nang siya ay nagkaedad, siya ay nagtrabaho sa parokyang ito bilang isang sekretaryo dahil sa husay at ganda ng kanyang pagsusulat. Sa pagkakatala, makaraan na lisanin niya ang seminaryo. Sinasabing si Lorenzo ay nakapag-asawa. Ikinasal siya kay Rosario at nagkaroon ng 3 supling, 2 anak na lalaki at 1 anak na babae. Naging isang mabuting asawa at ama si Lorenzo sa kanyang mag-anak. Sila ay namuhay bilang isang payak at masayahing pamilya. Isang insidente ang sinasabing nakapagpabago sa kanyang buhay na naging dahilan ng pag-alis ni Lorenzo sa Pilipinas. Siya ay napagbintangan na pumatay ng isang Kastila. Dahil dito,
nagkaroon ng isang malawakang pagtugis sa kanya. Ang ibig sabihin, ayun yung taong ating dapat dakipin. Ang ibig sabihin, tara, hulihin natin. Kaya sinikap niyang takasan ang mga taong nagnanais dumakip sa kanya. Iniligtas siya ng mga paring Dominikano. Padre, mahirap man na iwan ko ang pamilya ko. Ngunit kung ito lamang ang paraan upang makaligtas ako sa mga paratang sa akin, sasama ako sa inyo. May plano ang Diyos, Lorenzo. Magtiwala ka lang. At si Lorenzo isinama ng mga Dominikano sa barko na noon ay papaalis patungong lupain ng mga Hapon sa petsang ika-10 ng Hunyo, taong 1636. Ang mga pari at iba pang mga kasama nila ay papunta sa lupain ng mga Hapon noon bilang mga misyonero. Ang mga Hapones noon sa pamahalaang Tokugawa ay bantog sa pagkakaroon ng marahas na pag-uusig sa mga Kristiyano. Chukamero, Carrera wa, Risuto, Kyotoda. Ang ibig sabihin, hulihin sila, sila'y mga Kristiyano. Maging na tayo, sapagkat hindi tanggap ang pananampalataya natin dito. Kung ito man ang kagustuhan ng Diyos, ito'y tatanggapin ko. Nadakip si Lorenzo at ang kanyang mga kasama. Dumaan sila sa mahirap na pagmamalabis habang sila ay nasa bilangguan. Ngunit naging matatag pa rin siya dahil na din sa tulong-tulong na paghikayat ng mga kasamang Kristiyano upang lumakas ang kanilang loob. Nahatulan si Lorenzo sa paraang kung tawagin ay Horca Ihuca, at ang kanyang 15 kasamang martir mula sa Espanya, Italia, Frances at Hapon, magkahalong mga misyonero at mga lokal na Hapones na Katoliko. At ibinitin nga si Lorenzo ng patiwarik sa isang balon sa burol sa Nijizaka. Binigyan din si Lorenzo ng pagkakataon na itakwil ang kanyang pananampalataya upang makaligtas at mabuhay. Lorenzo! Anatawa, Philippine, Hitler! Watashi wa anatiri ikuru! Chance wa tayo! Tada na mo! Siku hiti suru na kita! Ang ibig sabihin, Lorenzo, ika'y isang Filipino. Bibigyan ka namin ng pagkakataong mabuhay. Itakwil mo lamang iyong pananampalataya. Ako ay Katoliko! At buong puso kong tinatanggap ang kamatayan. Kung mayroon man akong 1,000 buhay, ay alay ko ang lahat
para sa Kanya. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan. Dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo man aking buhay, sanlibo rin iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Sanlibo man aking buhay, sanlibo rin iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Ito ang mga huling kataga na winika ni Lorenzo mula sa salaysay ng isang nakasaksi. Ngunit mas pinili pa din ni Lorenzo na mamatay na nag-aalay ng kanyang buhay at may buong pananampalataya sa Diyos. Kasama matay ni Lorenzo ang 2 laiko, 2 reberendo, 9 na paring Dominikano at 2 dalaga o birhen. Makalipas ang 2 araw ay sinunog ang kanyang bangkay at ang kanyang abo ay isinaboy sa dagat. Naganap ito sa Nagasaki, Japan noong taong 1637, ika-29 na araw sa buwan ng Setyembre. Taong 1981, ika-18 araw sa buwan ng Pebrero, sa pagdalaw ng kanyang kabanalan, Papa Juan Pablo II sa Pilipinas, si Lorenzo ay hinirang na napabilang sa mga biyato ng Simbahang Katolika. Ito ay kauna-unahang beatifikasyon na ginanap sa labas ng Roma. Dahil na din sa pagiging beato, isa sa mga naging tagapamagitan ng mga panalangin, ang simbahan ay nakapagtala ng himala sa katauhan ni Cecilia Alegria Policarpio, isang 2 taong gulang na batang babae na gumaling sa karamdaman sa utak matapos manalangin ang kanyang mga magulang kay Beato Lorenzo Ruiz. Kaya naman noong taong 1987, sa ika-18 araw ng buwan ng Oktubre, sa lungsod ng Vatican sa Roma, halos 6 na taon makalipas ang kanyang deklarasyon bilang beato, si Lorenzo Ruiz ng Manila ay tuluyan ng hinirang ng Santo Papa, Papa Juan Pablo II, bilang isang anto at tinagurian ng San Lorenzo Ruiz de Manila. Ayon sa yumaong Santo Papa, para kay San Lorenzo, ang buhay ng palataya ay magkasing halaga at di mapaghihiwalay. Ang buhay na walang pananampalataya ay walang halaga. Pinatunayan niya na ang kabayanihan at kabanalan ay para sa lahat. Si San Lorenzo Ruiz nga ngayon ay isa sa mga kinikilalang patron ng bansang Pilipinas, ng mga lingkod ng altar at ng mga mamamayang Pilipino na nasa Karatig, Ibayo.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Iaalay sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal. Isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan. Dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo man aking buhay, sanlibo rin iaalay, sanlibo kong kamatayan. Sa palad mo ilalaan, mga nagsiganap ng Maynila, Ginoong Carl Alexis Sagado. Sanggol na bata, Amiel Mirasol, at mga magulang nitong Ginoong Gerald at Ginang Aimee Miratol. Padreng Dominicano, Ginoong Nathaniel Tinsay. Sakristan, Miguel Yuri. Ang mga nagsiganap, Lorenzo Ruiz, Ginoong Carl Alexis Sagado. Sanggol na Lorenzo, Amiel Mirasol, at mga magulang nitong sina Ginoong Gerald at Ginang Aimee Mirasol. Padreng Dominicano, Ginoong Nathaniel Tinsay. Sakristan, Miguel Yuri. Rosario, Jeneline Reforba, at mga anak na si Isabel Miti Almeria at Crestor Dave Noga. Mga sundalong Kastila, Ginoong Jeffer Garcia at Ray Ohoy. Mga taong bayan, Jenian Gallienero at Ednaline Aljas. Mga sundalong Hapon, kasama ni Arbendorf Rivera. Ang batang si Cecilia na si MJ at magulang itong si Binibini Chini Tagomata. Sa pagsasalaysay ni Ginang Carmen Ortiz Pulbilda at Ginang Queenie Biray, sa direksyon ni Christopher Noga at katuwang na direktor Binibining Jem Ann Panlaki. Sa panulat po ng inyong lingkod Romel Castillo at katuwang na si Chris Noga, at sa pag-awit ni Ginoong Justy Del Socorro, Ginoong Joshua Ray Morante at ng PCK Cora Musica, at sa saliw ng mga tugtugin sa direksyon ni Sister Casey Laksina. Sanlibo rin iaalay, sanlibo kong kamatayan. Sa palad mo ilalaan. Palakpakan po natin ang mga nagsiganap. Nawa po inyong naibigan ng aming munting pagtatanghal sa hapong ito. Bago po tayo dumako sa ating katedral, bilang panghuling bahagi, akin po tinatawagan ng aming punong tagapangasiwa ng programa ito, Natividad.
Ginoong Ronald Natividad. Hello? Hello? Magandang tanghali po sa inyong lahat at happy fiesta po ni San Lorenzo po sa inyong lahat. Ngiti na ba kayo dyan? Nagandahan po ba kayo? Ayan, maraming salamat po sa ngalan po ng PCK at ng aking mga kasama dito mga grupo na nagbigay ng oras, ng panahon para po maisakatuparan ang aming palabas na ito. Maraming salamat po. Medyo meron tayong pinagdaan na hindi maganda pero syempre para kay Lord mangyayari at mangyayari yan. Amen po ba? Ayan, sa mga nag-sponsor po, hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming salamat po sa suporta, tulong pinansyal, oras, panahon na ibinigay niyo po sa amin. At tatanungin po namin itong utang na loob. At nawa po ay pagpalain pa po kayo ng Panginoon at suportahan niyo pa po ang PCK sa mga susunod pa po nating aktibidades. Maraming salamat po. Happy Fiesta po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po ay tutungo po tayo sa ating katedral sa pamamagitan ng isang prosesyon kasama ang ating andas, San Lorenzo Ruiz, kasama rin ang mga piling miyembro ng parokya para sa isang street dancing papunta sa ating katedral.